na may labong. Sige, kuya, sige. Ganito dapat ang init at kasiyahan ng isang pamilya. Kuya, sobrang sarap talaga nitong karne ng kuneho. Para itong pagkain ng mga Diyos. Oo nga, sa susunod kung pwede. Sana araw-araw na tayong nakakakain ng karne. Oo nga, ang bango talaga nitong karne ng kuneho. Hindi lang natin alam pagkatapos nito. Kailan naman kaya ang susunod na kain natin ito? Kuya, sana araw-araw. Mag-uwi ka ng karne para makakain tayo. Kuya, talagang araw-araw na ba tayong nakakakain ng karne? Hehe, hindi ba ibig sabihin noon? Para na tayong hari ang buhay. Narito na si Lola. Bilisan nating itago ito. Ano na namang ginagawa ng matandang bruha na yan? Baka nagbago na naman ang isip. Ang kuneho ay tayo mismo ang nakahuli. Hindi man lang natin ito ninakaw o inagaw. Anong ikatatakot? Dito na lang kayo. Ako na ang haharap sa kanila. Tia Tang Xiaoqin. At ang asawa niya ay ika-6 na antas na manggagawa ng panipit. Ang kita ng buong pamilya ni Tange Dago sa isang buwan ay nasa 107 o 8. Sigurado, mataas na kita ng pamilya. Bihira siyang umuwi sa bahay. Wala siyang alam tungkol sa amin bilang magkapatid. Kung anong klaseng buhay ang mayroon kami. Aba, ang sarap ng lasa ng karne ng kuneho. Aba, ang sarap ng lasa ng karne ng kuneho. Kumain sila ng karne. Anong mga kalagayan ba yan? Wala namang okasyon o selebrasyon, pero kumakain na sila ng karne. Ano bang pakialam mo kung kumain kami o hindi? Bukod pa rito, lumalaki pa ang mga nakababata kong kapatid. Ano naman kung kumain kami ng karne? Xiaohei, ganyan ka ba makipag-usap sa iyong lola? Oo nga, naalala ko noong umuwi ako noong Enero. Masunurin ka pa noon. Bakit bigla kang naging ganito kalamig? Narinig ko mula sa tiyuhin mong si Sanshu, na ginamit mo ang trabaho ni Yermao para takutin siya. At naloko mo siya ng mahigit 100 na yuan. Pati 500 gin ng butil. Xiaohei, sobrang hindi tama ang ginagawa mo. Ang lola mo at si Sanshu, napakabuti nila sa inyo bilang magkakapatid. Ganito ba kayo magpasalamat sa kanila? Nag-abala pa akong bigyan kayo ng pera taon-taon, para may pambili kayo ng pagkain at damit. Ganito ninyo inabuso ang kapangyarihan. Ano ang sinabi sa inyo ni Natia? Hindi ko alam. Pero ang tunay na kalagayan naming magkakapatid. Magtanong-tanong ka lang ng kaunti sa baryo. Malalaman mo rin. Pagkatapos mamatay ni na mama at papa, sina Xiao Xuanfen at Tang Xiaoquan, inangkin nila ang kabayaran sa pagkamatay nila, at inagaw pa ang bahay nila. Ang pinagpagiran namin ni Xiao Huan taon-taon, na sweldo at pagkain. Bago pa man namin makuha, inagaw na ni Zhang Juhua, Tang Xiaoquan, at Xiao Xuanfen ang higit sa kalahati. Naisip ba nila kami kahit kaunti? Ang tawag nyo ba dyan ay pag-angkin? Iniingatan lang namin